It's my fourth and final day here in Hong Kong. Grabe, it feels like everything went by so fast. From the chaotic but amazing views on day 1 and day 2 to being reunited with my friend in day 3. Since I shot this vlog just before Christmas of 2025, I am honestly so happy and grateful to experience and feel my very first festive Christmas spirit outside the Philippines. Sobrang iba rin talaga yung vibe. For today, medyo short at chill na lang tayo bago pumunta sa airport. Morning! Today is the last day dito sa Hong Kong. Nag-check out na ako, iniwan ko lang yung luggage ko. And by the way, ito pala yung hotel na binook ko. Mini Central. Located siya sa, malapit sa Central Station. Okay, dito na lang tayo maglakad. Yun. Ano lang, to be honest, yung hotel na pinag-stayan ko is, para sa akin, okay naman siya, malinis siya, maliit lang talaga siya. Room lang, tapos mga ilang steps lang, bathroom na. Tapos, yun, walang window yung nakuha ko. Pero akala ko kasi may window yung nakuha ko. Anyway, okay lang yun. Tapos, unlike sa iba kasi na pinag-stayan natin sa mga previous na countries, pwedeng iwan yung luggage before and after, tapos free of charge. Dito naman, nung binook ko to, sabi, ganun din naman, kaso may bayad pala siya na $10. So, equivalent siya sa 70 plus pesos. Okay lang, mababa lang. Enjoy na lang natin. So, tonight, ang flight ko is 7 p.m. pa. So, ang pupuntahan natin ngayon ay isa lang naman. Gusto ko lang makita yung sa Taipo. Wang Fung Court. Ito yung nasunog na 4 tower condominiums na dahil dun sa parang nag-explode due to bamboo. Yan. So, yun yung pupuntahan natin ngayon. So, ang ginamit ko ay Google Map. Tatlong MTR ako. So, going doon. Medyo malayo siya eh. Siguro almost an hour. Pero puntahan na lang din natin kasi yun para mag-alay tayo ng prayers. Saka tignan natin yung actual convoy ng kung ano ba siya talaga. Kung nakakakilabot, ano ba yung Pilipino din pong namatay. So, tignan na lang natin. Mag-alay na lang tayo ng prayers para sa kanilang lahat. Dalawang station lang ba? Central. Ito na. Sige. So, dalawang station lang naman pala tayo. Tara. Ang ganda dito sa Hong Kong. Kasi, sobrang picturesque niya talaga. Kung photographer ka, magugustuhan mo dito sa Hong Kong talaga. Kasi, yung mga lugar, parang ang gaganda lang. Ang dami mo pwedeng picturean. Kasi ano siya eh, maliit lang kasi yung Hong Kong. Tapos, para siyang nasa coastal area. Nasa coastal area siya na parang pagitan ng mountains. Tapos ang daming population ng Hong Kong, tapos hindi ganun kalaki yung lugar nila. Kaya siguro yung mga bahay nila pataas. Medyo problema ko lang mamaya pa uwi. Siguro dahil 7 yung flight ko, balik na ako ng hotel ng mga 4 para makuha ko na yung luggage ko. Kasi ang problema ay medyo mahirap yung mga daan kasi medyo uphill talaga yung central. Then, the weather today is yun, malamig na talaga siya. Hindi naman ganun kalamig talaga na parang winter vibes sa Korea and Japan. And kaya naman siya, kaya lang siya ng cardigan, tapos sweater. Ako sa Central Station. So, alam nyo, sobrang daling magets nung mga train nila dito. Kasi parang may mga line lang siya, tapos kulay. Tapos yung signage siya, very accurate talaga. Very friendly sa mga tourists. Ngayon, papunta tayo ng Chun Wen Line, yung red. Then, nanggaling tayo dun sa Chai Wan. Dun lang tayo dumaan, pero dito talaga yung way natin. Yung baba na tayo ng train. Tapos, after neto, isang station lang. Tapos, yung next station, dun tayo mahaba na biyahe papunta sa Mong Fong Court.
nakarating na tayo sa Taipo Market. Kanina dun sa train, nakita ko na yung nasunog na condominium. Etong Taipo is parang ano na siya, parang province side dito sa Hong Kong. Medyo malayo siya sa city center, siguro about an hour. Siguro kung nakabus kayo, mas malayo pa. Pero nag-train naman ako. Sa exit B tayo. Sobrang dali lang talagang mag-gets nung mga train stations dito sa Hong Kong. Kasi yung mga signage talagang very accurate and friendly siya sa tourist. Basta kayo, okay lang yung Google Map gamitin natin dito. Tapos, yung Google Map, may mga time na syempre siguro pag naglalag yung connection mo, nag-iiba yung navigation. Tapos, ngayon, napupunta ka sa ibang ano, pero magagets mo agad eh, kasi magkakalapit lang yung mga bus stop. Sige, punta na tayo dun. Sana may mabibilan tayo ng flowers para makapag-alay tayo. Nakita ko na yung Wang Fung Court. Ito na, nakarating na tayo. Konting lakad na lang. Marami pa rin mga pulis na nasa labas. Grabe, nakakapanlumo. Parang may mga reporter. May mga pulis. May mga firefighter na nagme-meeting. So makikita natin ngayon, magpapatuloy pa rin yung mga search and rescue mission. So ito siguro yung parang papasok dun sa loob ng court. Pero bago sila magpunta dun, parang nag-assemble muna. Tapos nagkaroon ng march. Siguro parang nagkaroon din ng meeting. Ayan. So medyo 3 weeks ago na yung nakalipas simula ng incident. At medyo madami talaga namatay. Nakababa na tayo ng bus. Nandito na tayo sa Nathan Road. Pupunta na tayo sa Jenny's Bakery para bumili ng sampasalubong. Ito yun. Kita na natin. Ito ba yun? Kaya tayo. Kita ko na. Ang daming galing sa taas na kaya bumili. Kabili na ako. Isa lang binili ko worth $150 to. So ano yun, 1,000 plus. Lakad-lakad lang ako dito sa Nathan Road. Pero dahil magti 3 o'clock na, balik na ako sa hotel ko. Inayos ko na yung gamit ko. Magpo 4:30 na.
Oo. Eh, okay. So, mag-4:30 na. So, 1 hour yung biyahe. Pero abot pa naman. Mabilis lang naman yung bus. So, yan yung hotel ko. Hirapan ako sa luggage. Okay. Sige, mamaya na lang sa airport ulit. Sa TST din, sana po maganda rin doon sa picture. Okay, dito na ako sa loob ng Hong Kong International Airport. So, medyo smooth yung process nila dito sa airport palabas. Pati naman yung papasok lang medyo nahassle ako. Pero dito sa pa-uwi na, medyo okay na. Tapos, ang daming nangyari, na-rush ako. Tapos, sobrang daming mga Pinoy na na-encounter ko. Tapos, yung iba nung dinulungan pa ako. Yung iba, pinasingit na ako sa pila. Tapos yung iba, tinulungan pa ako sa luggage. Kain muna tayo kasi wala pa akong kain today. Hanap tayo. Ang order ko ay soup, tapos meron siyang dumplings on the side. Fried dumplings. Yan, tayo lang natin. Medyo mabilis naman yung serving nila eh. Ang binayaran ko ay $78. Siguro ano to, mga more or less 700 or 600 pesos. Mahal talaga kasi nasa loob na tayo ng airport eh. Pero, yung price na hindi rin nagkakalayo pag nasa labas ka. Medyo mahal talaga dito sa Hong Kong. Hintayin muna natin, tapos hanap na lang tayo ng upuan. Okay, so this is our last meal here in Hong Kong. Nag-order ako ng soup. Then, mayroon siyang side dish. And then, mayroon siyang fried dumplings. Let's see. Filipino po kayo. Ano po yung airline? Philippine Airlines. Ah, Philippine Airlines. Dito rin po ba yung mga gates or mag-train pa po? I mean, Anong oras lang? actually, 6:30 po. Ay, 6:30 po yung boarding ko, pero 7 po yung ano. Pero nag-check po ako sa May Pacific, wala pa po. To be announced pa. Oo. Hindi ako alam. Aga nyo po. Kain po. Pero kapag nakawit ako po yung gate, dito lang din po yun. Oo, mag-train pa puntang gate. Ay, buti alam dito lang din po. Buti hindi sa ibang. Oo nga po. Doon mo lang. Apa. Saan ka ba galing? Po? Sa Manila po. Sa Manila. Pag-isang ka. Manila po. Ah, Uwi na po ako. papauwi ka. Opo, Saan ka opo. galing? Nag-tour po. Central po. Oo. Buti makakauwi po kayo ngayong Pasko. Run over na ako eh. 9 years ako. First time ko pang umuwi. Straight ako nung 9 years. Saan po kayo sa Philippines po? So, Doon na po kayo diretso o Manila pa? mag-aantay na naman ang doon. Haba. Ang kinuha ng tatay ko alas 9. Opo. Tapos maglaland ako ng 1. Pagdating ko sa airport habang naghihintay ng boarding, I end up having a really long and meaningful conversation with one of our OFW. She works in the UK at may layover lang siya sa Hong Kong. It was a short encounter, pero sobrang tumatak sa puso ko bago ako sumakay ng eroplano. Po eh. Hindi na Oo nga po. Yung CR po. Yun ba yung napansin ko rin dito sa Hong Kong? Ito yung baby nyo. 9 years old na. Ate. Tapos ngayon yung nagkita mo. Oo.
Pero pag mas malaki po yung value, ibig sabihin bumababa yung ekonomiya natin. Kasi kung mataas, medyo, medyo yun po, pag matutuwa po kayo pag kinonvert mo sa peso malaki. Pero yung mga binibili po lang sa Pilipino, baka magulat po kayo ngayon. Sino pa po yung presidente nung umalis kayo sa Pinay? Okay, done. Let's go sa gate. Yan, so waiting pa kami for boarding time. Tapos bumili ako ng chocolate para sa dessert. Alam niyo, nagagandahan talaga ako sa airport ng Hong Kong. Although, medyo similar siya sa Incheon. Pero parang mas nalilinisan talaga ako dito. Medyo mas modern. Tapos tignan niyo. Ang dami nilang mga working station dito. Tapos, ang daming hindi ka maubusan ng upuan kung matagal mong hintayin. Hong Kong, you've been beautiful, chaotic, nakakapagod, pero absolutely wow. Pero real talk lang, bilang Pinoy, na-culture shock talaga ako sa customer service ng mga ilan sa mga staff dito. Pero ayun na nga, part siya ng kultura at lifestyle nila rito at walang personalan doon. It's all part of the authentic travel experience. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.